Breaking news mga kabayan. Isang matinding krisis ang unti-unting lumalamon sa loob mismo ng China at ang gobyerno ng Chinese Communist Party unti-unti nang nawawalan ng kontrol. Pangalawang breaking news, ibinebenta na ng China ang US Treasury bonds at papunta na ang ekonomiya ng Amerika sa recession. Pangatlong breaking news, tumitindi na naman ang tensyon sa pagitan ng United States at China matapos i-anunsyo ni dating US President Donald Trump ang isang matinding economic strike laban sa Beijing. Panghuling breaking news, tatlong Chinese warships namataan ngayon malapit mismo sa baybayin ng Sydney. Bagamat hindi eksakto ang lokasyon na isinapubliko, tinatayang nasa 150 nautical miles lang ang layo nila mula sa mainland. Samahan nyo kami sa mas detalyado pang mga balita. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hindi ito military coup, hindi ito foreign threat. Ito'y galing mismo sa loob mula sa mga kabataang Chino na ngayon ay tahasang tumatalikod sa kinagisnang sistema. Isang silent rebellion na tinatawag nilang Bailan o sa English, let it rot. Isipin mo, milyon-milyong kabataan sa China ang nagsasabing, bahala na, wala nang saysay ang pagsusumikap kung wala namang patutunguhan. Ayaw na nila ng career growth, ayaw na nila ng promotions. Mas gusto pa nilang mamuhay sa kasimplehan kaysa malunod sa nakakasakal na pressure ng success. Dati may tinawag na tangping o lying flat, pero ngayon mas malala pa ito. Pero bakit nga ba dumating sa ganitong punto? Simple lang ang sagot. Mismong ang gobyerno nila ang sumira sa kanilang kinabukasan. Noong 2021, bigla na lang ipinagbawal ng CCP ang for-profit tutoring industry. Isang hakbang na parang bomba sa sektor ng edukasyon. Ang resulta, wasak ang $100 billion industry at mahigit 200,000 na trabaho ang nawala sa isang iglap. Maging ang malalaking kumpanya tulad ng TAL Education at New Oriental ay halos nalugi overnight at hindi doon natapos. Sinundan pa ito ng crackdown sa real estate, tech at gaming. Mga dambuhalang kumpanya tulad ng Alibaba, Tencent at Country Garden nagtanggal ng libu-libong empleyado. Ang tech sector na dating tinaguri ang pag-asa ng bagong henerasyon, ngayon ay isa sa pinakaapektado. Sa gaming industry naman, dahil sa sobrang higpit sa playtime at spending limits ng mga minors, halos 14,000 game studios ang nagsara noong 2021 pa lang. At nitong 2023, may panibagong regulasyon na naman, kaya't bumagsak ang market value ng mga gaming giants ng bilyon-bilyong dolyar. Ayon sa ilang eksperto, ang total value ng Chinese gaming market ay bumaba ng higit sa 30% sa loob lang ng 2 taon. Investor confidence, basag, entrepreneurship, lalong natatakot ang mga bagong negosyo na magtayo dahil pwedeng bigla na lang silang ipasara sa isang government memo. At habang pinapahirapan ng gobyerno ang industriya, pinapahirapan rin ang mga empleyado. Welcome to China's 996 work culture, 9 a.m. to 9 p.m., 6 days a week. Pero sa totoo lang, mas grabe pa dyan. Ayon sa mga independent labor reports, maraming kumpanya ang tahasang umaabot sa 12 to 14 hours araw-araw. At kapag nagreklamo ka, madaling palitan. Walang security of tenure, walang dignity. Sa kabila ng bangag na trabaho, walang kasiguraduhan sa sweldo, promosyon o kinabukasan. Kaya hindi nakapagtatakang pumalo sa 21.3% ang youth unemployment rate noong mid-2023, isang record-breaking na antas sa kasaysayan ng China. Habang sinasabi ng gobyerno na umangat na ang China mula sa kahirapan at ngayon ay pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, hindi lahat ng Chino ang nakikinabang. Alam mo bang 65% ng populasyon ay kumikita ng mas mababa sa $412 kada buwan at halos 40% ay nasa $137 lang kada buwan? Yan ang tunay na larawan ng inequality sa China. At ang dating lumalaking middle class, ngayon ay unti-unting nauubos. Ang dating China Dream na ipinangako ng CCP, isang buhay na may seguridad, oportunidad at kasaganaan, ngayon ay tila isang panaginip na lang. Ayon sa isang pag-aaral ng China Youth Daily, 4 sa bawat 5 kabataang Chino
ay nagsasabing hindi na nila kayang bumili ng bahay kahit magtrabaho buong buhay nila. Kaya imbes na magsumikap para sa ideal life, mas pinipili na nilang mag-rat at iwasan na lang ang stress. Ang kinahaharap ngayon ng China ay hindi basta-bastang economic issue. Ito ay isang generational rebellion. Isang buong henerasyon na hindi na naniniwala sa pangakong hard work equals success. At kung patuloy na pipigilan ng CCP ang katotohanan at kakasuhan ang sino mang tumutulig sa, mas lalo lang silang lalayo sa sariling mamamayan nila. Ito ang silent crisis ng China at baka ito na rin ang simula ng pagbagsak ng isang higante. Samantala, para sa iba pang balita, hindi giyera o cyber attack kundi financial implosion ang nagpapahirap sa bansang Amerika. At ang unang senyales, biglang pagtaas ng interest rates ng US Treasury bonds. At ang tanong ngayon, may kinalaman ba ang China dito? Alam nyo bang merong around $800 billion worth of US debt ang China? Oo, tama ang dinig mo. Sa bawat sentimong binabayad ng US government bilang interes sa utang, malaking bahagi niyan ay napupunta sa Chinese Communist Party. Pero hindi lang yan simpleng transaksyon. Ang interes na yan ay galing sa buwis ng mga mamamayang Amerikano. Sa halip na mapunta sa education, healthcare o infrastructure, napupunta ito sa bulsa ng China na posibleng ginagamit para palakasin ang military power nila. Pero ano ang nangyayari ngayon sa US bond market? Sa loob lamang ng ilang araw, tumaas ang 10-year treasury yield mula 3.9% hanggang 4.39%, isang galaw na parang lindol sa ekonomiya. Ayon sa mga ekonomista, ang ganitong spike ay babala ng resesyon. Pero kung tumaas ang bagong interest rates, magiging mas mura ang lumang bonds sa merkado. Ibig sabihin, bumababa ang halaga ng utang ng gobyerno. At kapag bumaba ang value ng mga bonds, nawawalan ng tiwala ang investors. At yan ang eksaktong nangyayari ngayon. Ngayon ang tanong, sino ang nagbebenta ng bonds na to at nagpapababa ng value nila? Sa unang tingin, sinisisi ng ilan ng China. May mga haka-hakang ang CCP raw mismo ang nagbebenta ng US Treasuries para guluhin ang ekonomiya ng Amerika. Isang uri ng tahimik pero matalim na sabotahe. Pero teka lang, may butas ang theory na yan. Ayon sa Treasury Department, China owns only around 2 to 3% ng kabuuang US debt. Ang mas malalaking players, American hedge funds, ang mga higanting kumpanya sa Wall Street na nagmamanage ng trilyon-trilyong dolyar. At ayon sa ilang insiders, sila raw ang tunay na nagbebenta ng bonds ngayon. Dahil sa takot, dahil sa speculation, dahil sa survival. At habang sila'y nagpapanic selling, lalo pang tumataas ang interest rates. At kung akala ni Trump na makokontrol niya ito sa pamamagitan ng rollback ng tariffs, nagkamali siya. Hindi bumaba ang bond yields, bagkus lalo pang tumaas. At may mas masaklap pang balita, 25% ng total US debt ay due na ngayong July. Oo kabayan, trilyon-trilyong dolyar ang kailangang bayaran o i-refinance ng gobyerno. Pero sa taas ng interest rates ngayon, masakit sa bulsa, masakit sa ekonomiya, masakit sa taxpayers. Kaya lumalabas ngayon ang mas malalim na tanong. May kontrol pa ba ang US government sa sarili nitong financial system? Ayon sa ilang eksperto, parang game of chicken na ang nangyayari. Isang matinding banggaan sa pagitan ng economic strategy ni Trump, ang pressure sa Federal Reserve at ang galaw ng mga hedge funds na tila may sariling agenda. At kung may sabuatan man dito, hindi ito simpleng palitan ng dolyar. Ito ay labanan ng impluensya at kontrol. Habang pinipilit ng White House na panatilihing calm ang market, sunod-sunod naman ang warning mula sa mga top analysts. Posibleng pumasok ang Amerika sa isang mild to deep recession sa loob ng susunod na 12 months. At kung hindi agad maaayos ang bond crisis na to, baka humantong pa sa financial contagion na maaaring magpalugmok hindi lang sa US, kundi sa buong global economy. Ito ang silent death time bomb ng Amerika. At kung hindi ito ma-diffuse sa tamang oras, baka ito ang maging spark ng susunod na global financial meltdown. Sa iba pang balita, ang tensyon sa pagitan ng China at US. Matapos ang desididong hakbang, ipinataw ni Trump ang 125% tariff sa lahat ng produkto mula sa China, isang economic earthquake na tiyak na yayanig sa pandaigdigang kalakalan. Kaya kapag nagtaas ang tariffs, mas malulugi ang China.
Hindi lang Amerika ang tutol sa China, kasama na rin ang European Union at India sa pagtuligsa sa bullying ng Chinese Communist Party. Sinisisi ng EU ang China sa suporta nito sa Russia, lalo na't 80% ng dual-use goods ng Russia ay galing China. May ulat din na may Chinese troops sa Ukraine na sumusuporta sa Russia, pati na ang North Korean troops na may basbas ng Beijing. Sabi naman ng Indian Commerce Minister, umangat ang China sa global economy dahil sa unfair trade practices. Hindi natupad ng China ang pangakong patas na trade sa WTO. Ginamit nila ang murang labor, tulong ng gobyerno at pagnanakaw ng teknolohiya para yumaman. Ang problema, gusto ng China ang access sa ibang merkado pero sarado ang kanilang pinto. Bawal ang YouTube, Facebook, Instagram at kung magnenegosyo ka, kailangan mong ibahagi ang iyong teknolohiya sa Chinese partner. Parang ipinapasa mo ang kaluluwa ng negosyo mo. Halimbawa, si Elon Musk binigyan ng China ng libreng lupa at zero interest loan para sa Tesla factory. Pero ngayon, ang Chinese company na BYD ay nakopya at nalampasan ng Tesla gamit ang government funds at ninakaw na teknolohiya. Back to America. Bakit binawi ni Trump ang tariff sa ibang bansa pero hindi sa China? Ayon sa Wall Street Journal, nanginginig ang merkado at nagrereklamo ang mga negosyante. Sina Treasury Secretary Scott Bessent at JP Morgan CEO Jamie Dimon ang nag-impluwensya kay Trump. Sa tulong ng EU, India at iba pa, nabubuo ang bagong alyansa laban sa economic bullying ng Beijing. Para sa panghuling balita, may tinatawag ngayong secret weapon ang Australia. Oo, narinig nyo yan ng tama. At sa mga darating na taon, ito ang magiging pangunahing sandigan para kontrahin ang lumalawak na kapangyarihang militar ng China. Hindi lang ito tungkol sa mga kasunduan. Usapang estratehiya na ito, military positioning, weapons build-up at matitinding pagpapalakas ng puwersa ang nangyayari ngayon, lalo na sa liblib na bahagi ng Northern Australia. Sa RAAF Base Tyndall, patuloy ang joint training ng US Marines at Australian Defence Forces. Dito, ginagawa ang mga bagong pasilidad na kayang mag-host ng long-range bombers, mga eroplanong kayang abutin ang mismong pintuan ng China. At habang umiinit ang tensyon, may isang game changer, ang AUKUS Pact. Sa ilalim nito, magkakaroon na ng nuclear-powered submarines ang Australia. Isang hakbang na magpapabago sa military landscape ng buong rehiyon. Pero bakit Australia? At bakit ngayon? Simple lang, ito ay laban ng kapangyarihan, estratehiya at kontrol sa isang rehiyong punong-puno ng tensyon. Ang siglo natin ngayon ay parang chess match sa pagitan ng US at China. At ang Indo-Pacific ang mismong chessboard. Sa mata ng China, hindi lang ito simpleng rehiyon. Ito ang kanilang economic lifeline at security buffer. Ang South China Sea, Taiwan at buong Indo-Pacific ay critical sa supply chain ng China. Kaya naman lahat ng hakbang nila, pagpapalawak, militarisasyon at pag-assert ng territorial claims ay parte ng isang grand strategy, domination. Alam natin yan, mga artificial na isla sa West Philippine Sea, pag-atake sa international waters at banta ng invasion sa Taiwan. Habang patuloy silang gumagapang patimog, palapit na ng palapit ang China sa posibilidad ng pagpalibot sa mga karatig bansa. At sa huli, pati Australia at Oceania. Dito papasok ang mas malalim na alyansa ng US at Australia. Isang alyansang hindi lang lihim kundi dekada ng hinuhubog. Pareho silang dating British colonies, kaya't magkapareho ang sistema ng demokrasya, lengguwahe at strategic interests. At sa mga digmaan ng nakaraan, mula World War I hanggang World War II, magkakampi na sila. Noong panahon ng Pacific War, si US General Douglas MacArthur ay nag-set up ng HQ sa Brisbane, Australia. Isang malinaw na patunay ng matibay na ugnayan ng dalawa. Pagkatapos ng World War II, isinilang ang ANZUS Treaty, isang three-way security pact sa pagitan ng US, New Zealand at Australia. Ang layunin nito ay pigilan ang paglaganap ng komunismo at palakasin ang depensa sa rehiyon. At noong Cold War, napatunayan ang bisa ng treaty na ito, lalo na nang magpadala ng mga sundalo ang Australia sa Korean at Vietnam Wars. Pero hindi palaging smooth ang kanilang relasyon, lalo na't nagkaroon ng policy disagreements ang dalawang bansa sa mga proxy wars. Halimbawa, noong 1965 Indonesia coup, naging mas anti-communist ang bagong gobyerno roon, kaya naging mas kapanalig ito sa West.
Dito, unti-unting umatras ang Australia sa foreign entanglements. Fast forward sa 21st century, lalo na matapos ang 9/11 sa kauna-unahang pagkakataon na invoke ang ANZUS Treaty. Sa ilalim ng Operation Falconer, tumulong ang Australia sa US-led invasion sa Iraq at pagdating ng 2011, sa panahon ni President Obama, mas lalo pang pinalalim ang presensya ng US military sa Australia. Nagsimula ang rotational deployments ng US Air Force at Marine Corps sa Northern Territory, lalo na sa mga base gaya ng RAAF Base Tyndall at RAAF Base Darwin. Sa Tyndall, may mga bagong infrastructure na ginagawa. Mga tanker ramps para sa KC-30 at balak pang ipasok ang 6 na B-52 bombers na kayang tumarget sa mainland China mula sa Australia. Sa RAAF Base Darwin naman, nagtayo ang Amerika ng fuel depot para sa MV-22 Osprey, isang aircraft na kayang mag-hover tulad ng helicopter at lumipad tulad ng eroplano. Bukod pa rito, palalakihin pa ang capacity ng base na ito para tumanggap ng mas maraming aircraft. At dahil napakaliit ng populasyon sa Northern Territory, less than 300,000 lang sa 1.3 million square kilometers, mas kaunti ang civilian risks, mas ideal para sa full-scale military drills tulad ng Talisman Sabre at Diamond Storm. Hindi lang yan, pinaplano na ring i-upgrade ang airstrip sa Cocos Islands, isang chain ng maliliit na atoll sa Indian Ocean, malapit sa Indonesia. Kapag natapos ito, kayang mag-host ng P-8A Poseidon, isang anti-submarine aircraft na pangbantay sa mga kilos ng Chinese Navy. Kaya't malinaw mga kabayan, habang tahimik ang Australia sa mata ng publiko, isa ito sa pinakaimportanteng strategic chess pieces ng Western Alliance laban sa patuloy na pag-expand ng Beijing. Isang bagong yugto ng power play sa Indo-Pacific ang isinusulat ngayon at lahat tayo ay bahagi nito. Isang bagong alyansa ang unti-unting binabago ang seguridad sa Indo-Pacific. Hindi lang ito simpleng kasunduan, ito'y isang matinding hakbang para pigilan ang lumalakas na impluensya ng China. Ang tanong, gaano kalalim ang bagong samahan ng US, UK at Australia na tinatawag na AUKUS? Kung may luma tayong ANZUS noong Cold War, meron na ngayong mas agresibong version. AUKUS, isang trilateral defense pact sa pagitan ng Australia, UK at US na in-announce noong September 2021. Pero saan nga ba nagsimula ito? Noong 2016, pumirma si PM Malcolm Turnbull ng $50 billion deal sa French Naval Group para sa bagong submarines. Pero sa halip na solusyon, nauwi ito sa delays at halos doble ang gastos. Umabot ng $90 billion. Habang ipinapakita ng Australia sa France na committed sila, palihim na nakikipag-usap na pala sila sa US at UK para sa mas magandang deal. At sa G7 Summit sa Cornwall, England, nagmeeting sina Morrison, Biden at Johnson, wala si Macron. Doon isinilang ang AUKUS habang tahimik na winasak ang deal sa France. Dahil dito, nagalit ang France. Tinawag ng top French official ang UK na American vassal. Na-recall ang ambassadors. Nahinto ang trade negotiations. Trust was broken. Pero bakit nga ba worth it ang AUKUS? Una, magkakaroon ang Australia ng nuclear-powered submarines. Mas mabilis, mas tahimik, mas nakamamatay. At by 2027, magro-rotate na rin ang US at UK subs sa Australian waters. Ikalawa, mas advanced na cyber, AI, quantum at hypersonic capabilities para sa Australian military. It's a total upgrade, mula hardware hanggang software ng defense. At lahat ng ito, malinaw ang target, China. Sa gitna ng banta sa Taiwan, military build-up, at pakikipag-alyansa sa mga isla gaya ng Solomon Islands, handa na ngayon ang Australia sa tulong ng US at UK. Pero hindi rin nagpahuli ang Beijing. Tinawag ng CCP ang Australia na adversary. Sabi pa ng isang Chinese think tank, dahil sa mga bagong subs, pwede nang ituring ang Australia na quasi-nuclear state, isang potential target sa oras ng giyera. Ayon sa mga analysts, ang Australia ay parang isang unsinkable aircraft carrier, isang matatag at hindi mailubog na base sa ilalim ng South China Sea. AUKUS reinforces US presence sa rehiyon at nagbibigay ng launching pad sakaling sumiklab ang digmaan. Kasama rin sa Quad ang Australia, kasama ang India at Japan. Pero di tulad ng AUKUS, mahina ang military backbone ng Quad dahil sa economic ties ng India at Japan sa China.
Noong 2023, umabot ng $215 billion ang trade ng dalawang bansang ito sa China. Samantalang ang Australia nag-export ng mahigit $120 billion worth of goods. Kaya eto na ang tanong, paano magbabalanse ang Australia sa dalawang higante? On one side, umaasa sila sa China para sa ekonomiya, pero sa Amerika para sa seguridad. Kapag nagkadigmaan, Australia could become ground zero. At gaya ng sabi ng isang US lawmaker, Australia relies on China for prosperity and on America for security. Ganito ang sitwasyon at kalagayan ng Australia sa ngayon.